Walk with me habang kinukwento ko ang recent experience ko regarding teaching and learning at the same time. Sa mga nanonood for Korean learning, tapusin po hanggang dulo, andoon po yung Korean lesson for this episode. So meron akong kawork na Russian, and everyday, tinatanong niya ako ng mga Korean terms, ng mga bagay-bagay. Kahit na 50 years old na siya, napaka-eager pa rin niyang matuto ng Korean. So eager to the point na isusulat niya talaga every word na natututunan niya from me sa isang papel at ibubulsan niya ito at i-rewrite na naman sa kanyang notebook pagdating niya sa kanilang bahay. So last week, meron siyang word na nabanggit na hindi wasto yung paggamit, pero she was very confident na gamitin ito dahil ang alam niya ay tama. I know this because kung hindi siya sigurado sa mga ginagamit niyang salita, palagi niyang tinatanong kung tama o hindi. So etong word na ginamit niya last week ay palagi kong naririnig, pero she wasn't asking for correction or confirmation kung tama ba. So hinahayaan ko na lang kasi I am the type na careful din sa pagko-correct. Kasi baka ma-offend lalo na at confident siya sa pagsasalita at nakasanayan na niya yung word. The word, by the way, is shipoyo. Pero last week, sa oras na magkausap kami sa trabaho, ilang beses na niyang ginagamit or binabanggit yung word na yon. Then I thought, I think it is high time to correct her. Di bali na, kasi willing naman siyang matuto eh. Kahit na may doubts ako, kasi baka hindi welcome yung correction ko, pinili ko pa rin siyang turuan kung paano gamitin ng tama yung word na yon. Naisip ko na lang, sayang yung chance na maaral niya yung salitang yun. Baka hindi pa niya kasi alam. Ang sinabi niyang sentence ay, 나도 잔업 싶어요. The word 싶어요 from the word 싶다 means like or want in English. Pero hindi siya ginagamit alone na 싶어요 lang as a verb. Meron siyang dapat kasama na verb and then add ko sa base word ng verb na iyon, saka idadagdag yung 싶어요. For example, if you want to say, I want a car, hindi mo siya sasabihin, 차를 싶어요. But then, use the specific verb na gusto mong gawin or mangyari. If you want to buy a car, you say, 차를 사고 싶어요. Or kung ang gusto mong sabihin ay, I want to have a car, use the word katta, which means to have, take its base form, and that would be gat, yung base form nung katta. Then, add go. Then, add 싶어요 sa huli. So, magiging 차를 갖고 싶어요. I hope nagigets po ng mga learners natin dyan. So, I'll give you few more examples before I end this episode. Want to learn will be 배우고 싶어요. Want to go will be 가고 싶어요. Want to see will be 보고 싶어요. Which means also, I miss you. Diba? Usually narinig natin yan sa dramas. I miss you. And want to play is 놀고 싶어요. So there, yung sinabi ng workmate ko na 나도 잔업 싶어요, na gusto niya sabihin sana na ako din gusto ko ng overtime. Kasi that time, nagtawag ng mag-overtime yung aming leader, tapos isa lang yung tinawag. Tapos sabi niya, ako din, sabi niya. Pero yun yung ginamit niya na word. Janov Shipoyo, sabi niya. So parang sabi ko, ano kaya, i-correct ko na talaga to. Yun, so yun nga. Ang tamang pagsabi sana nun ay, 나도 잔업하고 싶어요. So after ko naturo sa kanya with matching examples and of course nagsulat-sulat kami sa papel, yung worry ko na baka hindi welcome ang aking correction was wrong. She thanked me with sincerity and said, she never knew about it.
According to her, she kept using the same word, but nobody corrected her. Even before, when she was working with native Koreans and asked them to correct her mistakes, as she is really taking Korean language learning seriously, as in, sobrang gusto niya talagang matuto ng tama. So, every grammar, every word na mali, binabantayan niya. So, meron siyang naka-work na mga Koreans and then sabi niya, kapag mali yung sinasabi ko, paki-correct po ninyo, ganun. Pero kasi sa mga ibang tao, parang napaka-burdensome ng mag-correct ng ibang tao or parang hassle sa kanila. Ganun ba? Yung parang isip ng ibang tao. Okay? And then, sabi niya, kapag hindi mo sa akin sinabi, I will never know. When will I ever know about this? Who would tell me this? I would have kept on repeating the same error, believing it's correct because nobody told me it is wrong. So there, that day, I was glad I did. Sometimes, not only in the course of language learning, but in our daily work, you know, a gentle and timely correction can go a long, long way. Di natin alam, baka hindi talaga alam ng iba kung ano ang tama. So, encouragement ko para sa mga educators, leaders, or kahit na sino pa man dyan na may chance na magturo ng tama, tamang salita, tamang paraan, tamang paggamit, tamang paggawa, lahat ng tama na pwede nating ituro sa iba, huwag po tayong mag-alinlangan, lalo na kung alam nating ito ay makakatulong sa kanila. So, wag lang natin silang panoorin na gawin yung mali, no? If you have the chance to correct them or to itama kung ano man yung ginagawa nilang mali, yung sabihin sa kanila ba, educate them. Kasi nga, baka naman kasi hindi niya alam. Baka naman nagha-high blood lang tayo diyaan or nagja-judge lang tayo na ano ba naman, napaka-ano naman nito, napaka-slow naman, yung parang gano'n. Kasi baka nga hindi kasi talaga nila alam. So, yun, try to extend yung parang ano natin, kahit na medyo hassle sa time mo yung pagtuturo sa kanila, as in, sobrang ma-appreciate nila yon. Hindi nila yun makakalimutan. For sure. But then, syempre, wag din po nating kalimutan na dapat marunong din tayong pumuna ng mga taong open to correction and yung mga taong ayaw magpo-correct. 'Di ba? May mga taong ganun eh. In the end, personal judgment and decision pa rin natin kung i-correct natin sila. Okay? So, yun lang. Dito po nagtatapos ang first episode ng aking Walk With Me series. So, salamat po sa pakikinig. Hanggang sa muli.